Recording. Madilim at mapanglaw, di halos mapasukan ng sikat ng araw. Malawak at maraming puno ng hikera at sipres. Puno ng mga hayop tulad ng ahas, basilisko, hyena, tigre at leon. Sa gitna ng gubat na ito, sa isang punong hikera nakatali ang isang sobrang ising na binata na may makinis na balat at kulay gintong buhok. Paano na aking pinakamahal na Albania? Kasamahan na ang naghahari dito at kagawa ni Adolfo ang lahat. Pakiusap! Habang ibinubuhos ni Florante ang kanyang puso, nagkataong dumating sa gubat ang isang mandirigma o ginero na sa pananamit ay masasabing isang morong taga-Persia. Lumuluhang naghihimutok, ngunit agad na napahinto dahil nakita niya ang binatang nakatali sa isang puno. Sa nakilang nila lang na nakakarinig ng aking mga hinanakit, naway bagsak ng kalangitan ang pot nito at parusahan ng masasama. Alam ko naman na ang lahat na nangyayari ay sa ikabubuti ng lahat, kaya't nakahanda akong mag-usap. Ang tanging hiling ko lamang ay sana maalala ko ng minamahal kong si Laura. Tuwing naiisip kong iniiyakan ni Laura ang aking pagkamatay, parang rin akong nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang labis na ipinaghihirap na aking loob ay ang hinalang baka naagaw na ni Adolfo ang pagmahal ng minamahal kong si Laura. O Laura. Nakikinig na paisip si Aladdin. Naalaala ko ang aking sariling ama na kaiba sa ama ng lalaki na kagapos na ito ay di nagpakita ng pagmamahal sa akin minsan na. Ano ang sinapit ko at ako'y napadpad sa gubat na ito? O mahal kong Merida, 1,001 laksang kamatayan ang ibinulot mo sa puso kong sugatan. Paano ko matatanggap na ang aking amay iyong pagpapansalan? Mamahalin pa rin kita, Laura. Mamahalin din pa rin kita, Merida. Dalawang leon ang ipapalapit sa nakagapos. Ngunit, parang naaawang napahinto ang mga ito sa harap ng lalaki. Sa harap ng nagbabatang kamatayan sa pangil ng mga leon, nagpaalam ang binata sa kanyang bayang Albania na pinaghalugan niya ng kanyang paglilingkod at sa kanyang minamahal na si Laura. Paalam, mahal kong bayan. Paalam, mahal kong Laura. Ama, magsasama tayo ulit. Paalam itong puno ng kadiliman. Hindi natiis ng Guerrero ang narinig na daing. Kaya't di nagdalawang isip ito na iligtas ang binatang agad na nawalan ng malay matapos niyang putulin ang mga luwin na gumagapos dito. Ha? Mabubuhay pa kaya itong binatang ito o talagang tinatawag na siya ng langit? Laura, nasan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Sino ka? At bakit ako narito? Ako si Aladdin. Di ko natiis na di ka tulungan, Ginoo. Magkaiba man tayo ng pananampalataya, nakaungkit sa aking puso ang pagtulong sa kapwa, gaya ng inuutos ng langit ng mga Kristiyano. Hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro maipantay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay kasi ang tunay ko kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasasakit? Walang kipuan ang dalawa hanggang sa lumubog ng araw. Magdamag na binantayan ng Guerrero ang binata na tuwing magigising ay naghihimutok. Nang magising kinaumagahan, nakapagpanibagong lakas na ang binata. Kaya naman itinanong ng Moro ang dahilan ng paghihirap ng loob nito. Ako si Florante, nag-iisang anak ng Duque Briseo ng Albania at ni Prinsesa Floresca ng Crotone. Sa Albania ako lumaki at nagkaisa. Ang aking amay tanungan o sanggunian ng Harang Liceo at tumatayo pangalawang puno sa Karihan. Isang matapang na pinuno at mapagmahal na tao si Ama. Naaalala ko pa, 11 taong gula ako na nang ipinilda niya ako ni Ama sa Atenas upang mag-aral. Isa sa mga kaklase ko ay ang kababayan ko si Adolfo.
Nung una pa lang, kahit nadama ko na tila pagkukunwari lang ang kabaitan ni Adolfo. At hindi nga ako nagkamali. Sa isang dulang ginampan namin dalawa, pinagtangkaan niya akong patayin. Salamat at iligtas ako ng kaibigan ko si Glad. Patuloy na nagkwento si Florante habang taimtim na nakinig si Aladdin. Isang araw umano, tumanggap ng liham si Florante mula sa ama. Sinasabi sa sulat na namatay ang kanyang ina. Nawalan ng malay si Florante sa tindi ng karungkutan. Matapos ang ilang araw ay umuwi na rin siya at sinamahan siya ng kanyang kaibigang si Menando. Di nagtagal nakarating sa Albania ang magkaibigan. Pagkakita sa ama, napaluha si Florante ng muling manariwa ang sakit ng loob sa pagkamatay ng kanyang ina. Noong dumating ang sugo ng hari ng Linceo, dala ang sulat ng hari ng Crotona na humihingi ng tulong sapagkat nilusob ang Crotona ng mga taga-Persia. Pangalawa ito, si General Osmanic ng Persia sa bantok na si Prinsipe Aladdin na hinahangaan umano ni Florante. Sa narinig, napangiti ang Moro at nagsabi, bibihira lamang magkatotoo ang mga balita at karaniwang ay may dagdag na. Nakilala ko ang anak ng hari na si Laura, isang dalagang kaagaw ni Venus sa ganda. Isang kagandahang mahirap isipin makapagtaksil. Sa harap ng kagandahan ni Laura, laging akong nagkakamali na sasabihin sapagkat ako'y natatakot na baka ako'y di maging marapat sa dalaga. 3 araw ko nakasama si Laura, ngunit sa loob ng panahon ito ay di ko man lamang nakausap ng sariling na si Laura. Sa kabutihang palad, isang araw bago ako umalis upang kanina, nakausap ko si Laura at pinagtapatan ko siya ng pag-ibig. Hindi man siya sumagot ng oo, ngunit lumuha naman siya na ako'y umalis pag-uling ako. Dahil sa luhang pabaon ni Laura, natiis ni Florante ang kalutong bunga ng pagkawalay sa pinamahan. Pagdating sa tigmaan, naabutan ang hukbo ni Florante na halos mawasak ang ruta ng Crotona. Ngunit magiting na nagtanggol si Florante at ang kanyang mga kawal hanggang sa hamunin ni Osmanic si Florante na silang dalawa na lamang ang magharap. 5 oras silang naglaban hanggang sa napatay ni Florante si Osmanic. Napaisip si Florante na walang lubos na ligaya sa mundo. Pagkaraan ng 5 buwan sa Crotona, nagpilit siyang bumalik sa Albania upang makita si Laura. Ngunit, nang malapit na at natatanaw niya ang buong ng Albania, biglang natuban si Florante. Hindi ako nagkamali ng kutob. Nakawagayway sa Albania ang bandilang Moro. Pinatigil ko ang aking hukbo sa panya ng mundo. Mula noon, natraw ko na tila pupugutan ng ulang isang babae. Dali-dali ako lumusog at nailigtas ang babae na walang iba kundi si Laura. Pagpupugutan ng ulo si Laura sapagkat tinangkihan niya ang pag-ibig ng Emir at ito'y sinambal pa. Noon, iligkas ni Laura ang sintang Florante. Ikinuwento pa niya kung papaano siya nakatanggap ng sulat mula sa hari na nang papauwi sa kanya. Iniwan niya ang hukbo niya kay Menando. Ngunit sa pagdating sa Albania, ay nilusob siya ng 30,000 sandatahan at noon din ay mabilanggo. Doon ko lang nalaman yung pinatay ni Adolfo si Haring Linceo at aking ama. Si Laura na may nakatakdang ikasal ni Adolfo. 18 araw, yung pinigit pagkaraan ay iniwan ako sa gubat na ito. Nang matapos magsalaysay si Florante, nagpakilala ang Moro. Siya si Aladdin mula sa Persia na anak ni Sultan Aidam. Sinabi ni Aladdin na yamang kapwa sila sa ni Florante. Mamuhay na silang magkasama sa buwan. Doon, isinalaysay ni Aladdin ang kanyang pinagdaan ng buhay. Ikinuwento niya ang pakana ng sarili niyang ama upang maagaw sa kanya ang kanyang minamahal na si Clerida. Ipinapakulong siya nito sa bintang na iniwan niya ang hukbo sa Albania kahit wala pang utos ng sultan. At nang mabawi ni Florante ang Albania, hinatulan siya pugutan ng ulo. Pinatawad siya sa kondisyong aalis siya sa Persia noon, bagamat nakaligtas sa kamatayan. Higit pang ibig ni Aladdin na mamatay kaysa maagaw sa kanya ang pagmamahal ni Clerida. Anong gagawin mo sa akin?
Narinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo. Halika't namin natin kung saan tinagmumulan. Ako ay nagpakaawa sa hari na huwag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit kirero upang makatakas sa kaharian. Nang malaman kong mapupugutan ng ulo ang aking minamahal, napakaawa ako sa sultan. Pumayag ang sultan na patawarin sa alagin subalit. Ako ay nagpakasal sa kanya. Wala akong ibang magawa. Ayoko siyang mawala. Mahal na mahal ko sa natin. Nang nalaman ko ginawa siya sa gubat na ito, agad akong tumakas sa naghanap. Patuloy na naghahanap. Halos magkapareho tayo ng sinapit kaibigan. Napapaniwala ni Adolfo, ang lalaki na patay mo. Nagugutumin ng hari ang taong bayan, kaya't nagkagulo ang mga ito. Kasunod ng pagkakagulo, pinapatay ni Adolfo ang hari. At ang matatapat na alagad nito, inagaw ni Adolfo ang pagkahari at pinilit ako. Ako, magpakasal sa kanya. Tumayag ako hindi ako nanimang mga palunod upang magkapanahon na mapauwi si Florante. Saksak ang paanan, nahulog si Florante sa pakanan ni Adolfo at ay patapon. Handa na sana akong magpakamatay nang dumating si Menandro na siyang nakatanggap ng sulat ko kay Florante. Tumakas lang si Adolfo at sinama niya pa ako. Nakita mo naman kung paano niya ako pinagtaka ang abusuin, di ba? Hindi ba? Mabuti lang ang dumating ka. Salamat. Salamat, Merida. Hindi ako makapaniwala. Oh, Laura. Laura. Aking mahal. Kaya tagal natin hindi nagkita. Mahal ko! Lerda, aking sinta. Oh, Paano ka nabalik dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko ang nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay nawawala, naging magulo ng bayan. Madalas ang pagtakaan ni Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging iyong ama na si Duque de Segura. Ako'y nahabol kay Laura na makita ko nilalapastaran siya ni Adolfo. Kinuha ko ang bisugat na lang at hinanap ko sa dibdibang walang awang hangad. Sadyang kay lupit ang tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya na tayong lahat at magkakasama. Habang sila ay nag-uusap ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin rin si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan. Ngunit nakita na nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sandaling pag-uusap ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao at nakita nila maayos ang dalawang magkasintahan. Kaagad namang ilinaos ang kasal ng Florante at Laura at maging ninaaladin at Clarita matapos silang kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandili ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na kabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya matatagalan bago tayo magkita ulit. Ipinapangako ko namin na kami ay babalik dito upang kumustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ng hari ng Seo at Duque de Segura ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, ay nagbalik ang dating katangian ng kaharian na mauni ang kapayapaan, umunlad ulit at umalik rin sa dahil ng mga tao. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Florante at ni Laura.